ito yung pagkain na pinagsisikapan natin para makapunta tayo sa langit. Sabi nga, langit at impyerno lamang ang papupuntahan ng isang tao. Kung gusto mo nang makipot na daanan, pagsikapin mo ito, ba't ikaw ay nabubuhay. Kung gusto mo nang malawak na daanan, buhay na kapamakan ang ating pupuntahan. Siyempre mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Sabi nga, umawit na may kagalakan, dalawang awit, sanlibutan at awit ng mga Diyos. Saan tayo doon? Siyempre, doon tayo sa awit na nakalulugod sa ating Panginoon. Sapagkat ang awit na ito ay awit na kinalulugdan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin muna ang ating Panginoon para sa araw na ito. Siyempre, binigyan ka ng kamay para pumalakpak, binigyan ka ng kumpletong katawan para purihin, sambahin, at dakilaan ng ating Panginoon. Siyempre, pagka umawit tayo, may kasama yung pagsasayaw. Gamitin natin ang ating mga kamay, ang ating katawan. Ito ay ibinigay ng ating Panginoon. Sabi nga, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Huwag natin ito bahiran ng kasalanan. Sapagkat ang Panginoon ay tumitingin sa puso, hindi sa mukha ng isang tao. Sa puso lang po yung tumitingin kung ikaw ay dapat maglingkod dahil ikaw ay nabubuhay. Siyempre, mag-umpisa na po tayo ng mga awitin. Tatawagin na po natin yung singer na si Sister Karina. Hello? Hello? Element po tayo. Kaya mag-isip po tayo. Yung natutulog natin na katawan, inigising yan. Pati yung buhay mo, yung palataya mo, spiritual, dapat ay i-upgrade mo. Diba? Kung dito ka lang sa sanlibutan, wala, magsaya ka. Pero kung may takot ka sa Panginoon, magalak ka. Diba? Magkaiba yung magalak. Ano bang magalak? Diba? Ang galak, itinagagaling sa Panginoon. Yung masaya, itinagagaling sa sanlibutan. Masaya ka dahil marami kang pera. Lahat sagana ka. Dahil masaya ka, diba? Lahat ang gusto mo, kaya mo. Pero yung galak na binibigay ng Diyos, walang katumbas. Diba? Walang kapalit. Ibibigay ng Diyos. Kaya nga magkaiba yung rejoice at saka happiness. Pero magkasing tunog sila, magkasing kahulugan. Iba yung rejoice galing sa Panginoon. Iba yung happiness galing sa sanlibutan. Diba? Pero magkapareha sila. Pero ang binigay ng Diyos, magalak ka. Diba? Magalak ka sa puso mo. Dahil binigay tayo, hindi tayo robot ha. Hindi tayo tuod para kumatin tayo para wala kang pakiramdam. Kaya mayroon tayong 5 senses eh. Dahil yan ang binigay ng Diyos, may pakiramdam ka, may pang-amoy ka, may meron kang marami, di ba yan eh? Kaya ang Diyos ay lumalapit, nangangatok sa puso mo. Pero kung ang puso mo ay sarado, walang imposible sa Panginoon. Bubuksan niya ng Diyos. Dahil ang sabi nga, hindi nyo ba alam, ang puso nyo ay templo ng Diyos? Di ba? Diyan pumapasok ang Diyos sa puso mo para paghariin ka niya. Pag ang puso mo ay punong-puno ng basura, paano makakapasok ang Panginoon sa buhay mo? Bakit? Minsan, wala kang kapayapaan. Di ba? Magulo ang isip mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam dahil wala kang trabaho. Pero ang Diyos nangangatok sa puso mo. Dahil mahal ka niya. Hello? Kaya sa umagang ito, narito tayo para purihin ang Diyos. Siya sa atin, magpasiyasa tayo sa Panginoon. Dahil ang lahat ay alam ng Diyos kung ano ang iyong kahinaan. Pinapalakas kaya ng Panginoon. Kaya ang hinta natin siya, wala tayong ibang ibibigay sa Panginoon kundi
sa'yo. Lord, wala kami may pagmamalaki. Dahil sa paningin mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, isa lamang kaming basahan na marunong-marunong, Panginoon. Hindi kaya namin bayaran, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Dahil sa iyong awa, Panginoon, dahil sa iyong buhay, Panginoon, ibinigay mo, Panginoon, ang iyong buhay para sa amin. Upang tubusin mo kami, Panginoon, sa gitna ng aming mga kasalanan. Lord, namatay ka sa krus para sa amin. Nawa makita namin ito sa iyo, Panginoon.
nababalisa. Para saan? Di ba, sa ayaw natin sa hindi alis tayo sa mundong ito, na wala tayong inaasahan, kundi ang Panginoon lamang. Lahat ng bagay dito sa mundo ay ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi nga, kaptanuhan lahat ang kayamanan dito sa lupa. Kung ang iyong kaluluwa naman ay mapapahamak. Maraming mayaman,
Dahil napakapalad po namin, Lord, na makapasok sa iyong kabanal-banalan, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, ng pangako mo, Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Lord, salamat. Dahil masaya na kami kung anong mayroon kami. Kontento na kami kung anong ibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat dahil nararanasan po namin, Panginoon. Nakikibahagi lang kami, Panginoon, sa iyong paghihirap. Lord, kung naghihirap ka, Panginoon, dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo, ganon din po kami, Panginoon. Ang akala namin na masaya kami pag kami ay binago mo kami, Panginoon. Lord, mahirap, sabi nga, mahirap makapasok sa iyong harian. Maraming mga pagsubok, maraming mga bagay na bawal sa amin, Panginoon. Lord, nang makita namin ito, Panginoon, maging malalim pa, Panginoon, ang aming pagkilala namin sa iyo, Lord. Dahil nariyan ka palagi, Panginoon, gumagabay, at lagi mo kami sinusubaybayan, bawat araw, bawat minuto, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na umaasa kami, Panginoon, sa iyo, Lord. Wala kami ibang lalapitan kundi ito lamang, Panginoon. Lord, wala kaming lalapitan ang mga problema, kundi ikaw lamang. Bagamat nakakaranas kami ng kahirapan, merong gera, Panginoon, merong mga sakuna, Panginoon, piriti kalungan mo, Panginoon. Doon lamang kami, Panginoon, na magiging malakas sa Panginoon sa lahat ng mga pagsubok. At makikita mo, Panginoon, kami kung paano kami maglingkod sa iyo. Lord, purihin ka, sampahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Lord, ikaw ang aming tinataas sa umagang ito. Ikaw ang aming luluwalhatiin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, maraming pong salamat. Ito pong aming sawag dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang narito ay magsabi, Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat. Siyempre, bago po tayo magpasalamat, salamat sa mga kapitbahay. Kung naririnig niyo kami, makinig lang po kayo sa salita ng Diyos. At siyempre, sa ating live, Disciple of Jesus Christ, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng bansa, napapanood po tayo ng ating YouTube channel sa Disciple of Jesus Christ. Siyempre, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, siyempre, sa pag-isip natin sa umaga, sino ba ang inyong namumutawi sa inyong bibig? Siyempre, kung pinapasalamatan mo ba ang ating Panginoon, o yung hinahanap ko lagi, yung inaasam mo na laging kasi sa umaga. Siyempre, ang pagpapasalamat sa ating Panginoon ay siyang hinalulugan ng ating Panginoon sapagkat ang buhay mo, pagkatandaan natin, ang buhay natin ay hindi natin pag-aari. Pag-aari yan ng ating Panginoon Diyos. Hiniram lamang ito at pagdating ng panahon ay isasauli mo ito sa ating Panginoon. Siyempre, pagdating ng panahon, pagdating ng kabag, sabi nga, pagdating ng kamatayan, ano ang kasunod doon? Ang kasunod doon ay paghuhukom, no? Titingnan ng ating Panginoon sa screen ng TV, kung simula malis ka, hanggang ikaw ay pumanaw dito sa mundo na ito. Siyempre ba? Hindi nga, alam ko tayo ay mawawala po sa mundo ito. Mayaman ka man o mahirap, marami ka man pera, marami ka man sasakyan, marami ka man bahay, iisa lang po ang ating pupuntahan. Lupa pa rin ang ating pupuntahan. Diba? Pero ang pinaka-importante talaga sa lahat, yung
spiritual na buhay natin, yung kaluluwa, kung paano tayo haharap sa ating Panginoon at kung gaano mo siyang pasalamatan. Siyempre mga kapatid, pagkatandaan po natin, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karon ng langit, kundi yaon lamang ang mga pinili ng ating Panginoon. Siyempre, sa buong isang linggo, sino ang magpapasalamat dito sa harap ng ating Panginoon? Magtaas ng punang kamay. Sino po? Si Brother Louie, ay narito si Brother Ricky. Nagpapasalamat ako sa Jesus napakabuti niya. Patuloy pa rin tayo sa pagpinigod sa Diyos kahit na maraming tignan. Amen. Mga kapatid, ang Panginoon na hindi po yan tumitingin kung gaano karami ang sa loob ng simbahan, kung gaano karami, kakunti man lang marami, pinagpapatuloy pa rin natin ang ating gawain. Ang importante yung kahit maraming pagsubok, lalo na sa mundo na ito, nagigira, sabi nga lahat ng magkakaroon ng tagutom, nasa Bible po yun. Yung dapat, pag mga bagay na ganyan mga bagay na mga lindol, mga bagyo, mga ganito nagwawar na sa mga pagsubok po yun, kalooban niya ng ating Panginoon. Tinitingnan ng ating Panginoon kung ikaw ay gaano katatag, di ba? Dapat na pag may pagsubok ka, kumakapit ka sa Panginoon, lumalapit ka sa Kanya, bakit hiwala mo ang relasyon mo sa ating Panginoon. Sabi nga, pag ikaw hindi mo pinutol ang relasyon mo sa ating Panginoon, mga kapatid, 100% na ikaw ay makakapunta sa kaharian ng langit. Pero kung pinutol mo naman yun, sabi nga, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Langit at impyerno lamang ang dalawang papupuntahan na magpapasalamat. Sino po magtaas mo ng kamay? Ikaw, Nay, magpapasalamat ka? Nay? Sino pa? Si Nay? Ay, dito na lang, Nay. Nay. Si Nanay, siyempre, nandito muli sa ating Papasalamat ako sa Panginoon. Mga kapatid, pasalamat ako sa Panginoon dahil simula nung na-stroke ako, awan ng Panginoon habang yung dito na pagpunta ko yun, pagpunta ko pa mo yung ngayon di ako nakuha kayo ng alalay sa akin. Dito lang ko pasalamat. Salamat Lord. Siyempre, si Nanay ay, ilang linggo ba siya nawala? Ay, si Nanay ilang linggo po hindi nakasamba. Sabi na pag ikaw ay tinawag at nagkaroon ng yung spiritual mo ay nabubuhay, kahit isang linggo, 2 linggo hindi ka pumunta, mananabik ka pa rin sa piling ng ating Panginoon. Katulad kay Nanay, muli ay naririto po siya sa trono ng ating Panginoon sa harapan natin. Siyempre, next na magpapasalamat, sino pa? Mother, magpapasalamat ka? Si Mother, magpapasalamat. Active. Purihin ka, Panginoon, sa mga ganito. Magpapasalamat ako sa Panginoon na bawat sa umaga, pupuri ako sa Kanya na salamat, Panginoon, na binalik mo ang buhay namin. Salamat at nakalakasan at kaligtasan na binibigay niya bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Mga kapatid, sa araw-araw pa naman ang buhay natin ay lagi tayong ligtas. Yun ang marapatin mong pasalamatan. Sino pa? Mayroon din magpapasalamat ka? Salamat po sa Panginoon na nagkaroon ko dito kayo. Noong unang buwan, nandun ako sa Kapilitin. Nabunyo ako ng Tapos sabi naman ng anak ko, amay, nagkomunika lang kung sa baka kung ginaano ka doon
Pinaggalingan ko nung ano pa, nag-born ka. Umuwi na ako doon. Yan, umila ko din sa katmong katunyo. Tapos nung ano naman, hinala ko ni nung Ray nga dasi, inimbita ako doon sa Manila. Resma na yan eh. Born again. Tapos, pag wala kay Ray, kay Lima anak, dyan sa Mayumos, doon ako nagsisimba. Yung isang araw naman, parang inaanap ko dito kay Dataring. Naanap dito kay Malayo. Masay ba? Busy lagi ako pag mumuruan, pag susunod, busy lagi ako. Nagkataon nga, sabi naman yung isip ko, punta ka muna doon, yung hanap buhay nandyan lang. Ang isip ko nagsasalita. Kasi sabi ko, pupunta ko sa hindi muna ako magsusuman. Yung mga suki ko doon, nagaan sa akin. Sa military. May mga suki na ako doon. May mga tinda, may mga kape. Sabi ko, oo sige, pag linggo, hindi muna ako magaan kay parang naano ko sa katawan niya, hindi na ako nakakasimba. Ito. Yan na. Nagpasalamat ako sa Panginoon niya. Inano ko rin ako niya dito, kahit malayo. Amen. Mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Siyempre, ang Panginoon ay laging nasa ating Panginoon. Sister Karina ay nagpapasalamat sa Lord. Maraming pong salamat sa buhay natin, di ba? Sabi nga, kahit gaano kalayo, idadamo ka talaga ng Panginoon ang iyong mga panyapak. Di ba? Kasi alam mo yun si Manarinig, nung araw, ayaw mag-church yan, nasa bahay. Hindi yan nagpapaganda. Pero kalooban ng Diyos na pinapaganda ka ng Diyos. Yung damit mo na hindi mo dinadamit, dadamit mo yan pagpantay na ang paa mo. Marami kang damit na binibigay sa iyo ng Diyos, ayaw mo idamit. Pero pagdating sa mga okasyon, itutuan mo kayo. Pero pagdating sa Lord, parang tingin sa'yo, basang-basahan kayo. Diba? Kasi pinagaganda ka ng Diyos. Kami manarinig. Nung una niyang punta dito sa amin, doon kami sa building 8. Hanggat pinapaunawa sa kanya ng Panginoon na bakit pinasasamba siya. Dahil alam ng Diyos, alam ng Panginoon yung puso niya na handa siyang maglingkod sa Panginoon. Kaya binibigyan siya ng damit. Dati, ayaw mag-ano yan, magbistida yan. Pero tingnan mo, di ba? Gagamitin mo lang yan ba? Yung magandang mong damit, pagpantay na paa mo. Di ba? Sa Diyos ka nagpupuri, sa Diyos ka naglilingkod. Kaya naalala ko si Ate Reming, si Naipan. Naalala ko sila nung araw, nung nandito pa si Pastor Rumi. Mga bagong silang sila, kumbaga sa sanggol. Bagamat matanda na sila, pero mga bagong sanggol sila. Ano yung sanggol? Bagong panganak, di ba? Ibig sabihin, bago silang sa mundo nito, hindi sa laman, kundi sa espiritual. Hanggat sila lumalaki yung bata, katulad ninyo, gumagapang ang bata, hanggang natututo. Dati mahihain, dahil ako nung araw, mahihain ako sa Panginoon. Nung nagsabi ang MC na, kung ikinahiya ako dito sa lupa, how much more ikakahiya din kita sa langit, di ba? Basta, nahihiya talaga ako. Pag ako nagsisimad, salitan niya ako ni Alan doon kina Pastor Pinoy sa gitna. Tatandaan ninyo ngayon, ano pa. Nagtatago ako kung sino ang malaki sa akin, ako sa likod. Pero hindi. Bagamat ako nagtatago, nakikita pa rin ako ng Panginoon. Sabi ko, nandiyan ka, magpakatotoo ka. Hindi ka lang nakaupo. Kaya i-ano mo yung sarili mo. Ganun ako nung araw hiyain. Pero sa walang Panginoon, Lord, sabi ko, ayokong ikahiya kita dito sa lupa. Kahit ganito ako, pagpupurihan kita. Di ba huwag tayo mali sa Panginoon? Dahil doon tayo pinalalakas ng Diyos. Di ba?
Ayan, naipan natin doon. Mga bagong silang yan sila doon ayun, pukpok, yung pukpok na yun nung araw, di ba? Ilang taon na, magdadalawang taon na. October yun. Doon tayo sa pukpok, di ba? Doon, yan, naipan natin. Ang Diyos ay